Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ibang balita, naaresto sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakatulong daw sa mga pulis ang wanted poster at 1 milyong pisong pabuya laban sa pugante. And so mga kasama sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga pugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Maski pa paano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, uulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa. Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti, ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakapin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun laho kasimple ito. At this point, gusto kong pasalamatan as always the good leadership of our Chief PNP, Romel Malbil, and of course, ito pong sa pakikipagtulungan sa ating Armed Forces of the Philippines, dito ating Philippine Army Representative, si General Trinidad. General, maraming salamat po. Pakisabi po kay Secretary Gibo at kay, of course, from Staff Bronner, General Bronner, maraming salamat sa military. At of course, ang ating CIDG, si General Leo, no, maraming salamat. At of course, ang napakasipag, no? Talagang from day one, nakita nyo ginawa nito as Regional Director ng Davao. It's a tall order, it's a very challenging one, and yet he has proven also his leadership on the ground together with all of the men and women of the Regional Office of Davao. Nagpapasalamat ako sa pamumuno po ni General Lictore. So sa lahat po ng kapulisyan, yun na po ang gusto naming i-announce ngayong umaga. Maraming salamat po. Iniharap sa media kaninang umaga si Pauline Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Naaresto kahapon si Canada sa mismong bahay niya sa isang subdivision sa Davao City. Ang nakatulong sa pulisya, ang wanted poster ni Canada. Nakatanggap kasi ng tip ang mga pulis noong July 9 mula sa isang hindi nagpakilalang caller. Ayon sa informant, namukhaan niya si Canada nang makita ang wanted poster. We don't want to share yung intelligence po namin, but sinasabi lang namin nahuli po yan because of a tipster na nagbigay po sa atin because reward. He used to be sa finance po doon ng KOJC. Yun po yung pagkaalam natin kay sa ating naaresto po. Ayon sa PNP, 2 kilometro lang ang layo ng bahay ni Canada kung saan siya nadakip mula sa pinakamalapit na police station. Pero paglilinaw nila, hindi naman pinagtatakpan ng mga pulis na Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. I am very sure na walang ganon sa kanin ng kapulisyahan. But the bottom line is, ito na, may pinapakita kaming resulta sa inyo. Hirap po hanapin ng tao talagang nagtatago. They know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga pulis. Patunay daw yan na nakatutulong ang paglalagay ng reward money, gaya ng 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Kinwestiyon naman ng abogado ni Canada ang pagkakaaresto sa kanya. Ayon kay Attorney Israelito Torion,
tila itinago sa kanila si Canada nang mahuli siya. We did not have access to Ma'am Pauline from the time that she was arrested at 1:40 up to 12 o'clock midnight hanggang sa kaninang umaga lang napapuntahan namin ang aming co-counsel. Ang nilabag lang nila is hindi nila binigyan ng access si Ma'am Pauline Canada. Kasi nga nakikita kasi sa video na nag-request siya sa aking pangalan. Binanggit pangalan ko, pwede ba si Atty. Torion? Hindi naman daw alam ng mga pulis sa Davao na hinahanap ni Torion si Canada. Tinabla naman ni DILG Secretary Benner Abalos ang pahayag ng ilan na kumekwestiyon sa pagbibigay ng pabuya para madakip ang pastor. Binabalik ko ang tanong sa kanila, kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio, dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise si pastor na sumuko nila. Hindi naman daw gawa-gawa ang mga reklamo kina Kibuloy dahil korte na mismo ang nag-utos na arestuhin sila. Hindi raw titigil ang mga otoridad hanggang hindi naaaresto sina Pastor Kibuloy at iba pang mga kasama nito. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Naniniwala rin si Abalos na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa ngayon, patuloy na dumarami ang mga natatanggap na impormasyon ng PNP sa posibleng kinaroroonan ni Kibuloy at ng 4 na iba pa. Masinsindo nilang sinasala ang mga ito. Pinaghahanap din sina Ingrid Canada, Crisante Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes. May 1 milyong pisong pabuya sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan nila. Nakakaengganyo ang paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't 10 milyong piso ang patong niya sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, ng ilan tila nanlilito lang. Mula nang maglabas ng wanted poster at 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy, dumarami na raw ang natatanggap na tawag ng Philippine National Police na nagsasabing may impormasyon sila kay Kibuloy. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. That is not impossible, sir, na baka meron dyan na talagang tatawag para lang sabihin na nandito, para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating the information being provided by those people calling po yung ating hotline po. Wala raw nakikitang mali ang pulisya sa pag-aalok ng reward money. Matatandaan sinabi noon ni DILG Secretary Benner Abalos na galing sa mga pribadong individual ang pabuya na dismayado umano sa takbo ng kaso. Sabi naman ng PNP, hindi bago ang pag-aalok ng reward money na galing sa mga pribadong individual. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po, ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of reward. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, karapatan ng gobyerno na nagbigay ng reward money. Magugunit ang koneksyon ni VP Sara noon ang umunoy marahas sa paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy na malapit sa pamilya Duterte. Right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrests. Naniniwala naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy sa kabila ng agam-agam na nasa China na ang pastor. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan ay bine-verify pa po natin, but as we speak po, naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. Inaalam din kung may pananagutan si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagsabing alam niya kung nasaan si Kibuloy pero secret daw. Sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo, nagjo-joke lang naman daw si Digong. Pakiusap naman ngayon ng PNP. Well, with due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po natin kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa.
Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.